Mini game sunod! Mahal naman pasyan. Gusto ko mag-aral, Pops. Dapat naman kung sila libukas. Ayoko magkayaan tayo dito. Kaya na lang nag-iisa na anak kung gusto kong makatapos. Kaya nagsikapan ko na igagapan ko siya. Pangako sa kanya. Hindi na para tapusin natin to kasi uploaded naman to sa YouTube channel mismo ni Sir Rapi. To sum up, itong Gen Z na yumayakap dun sa tatay, itong Gen Z na to, siya yung nagpatulpo dun sa tatay niya. Diba? Sa madaling sabi, isang 18 years old na Gen Z ang nagpatulpo sa tatay dahil hindi siya masaya sa 500 pesos a day na binibigay na allowance netong tatay. Ang gusto netong Gen Z, tsaka yung nanay netong Gen Z, 6K per week. Yung tatay nagbibigay 5H per day. Dun sa anak mismo, nag-aaral lang Araw-araw 500, baon, allowance, a day. Ayaw niya, tsaka nung nanay niya kasi hiwalay Panoorin nyo na lang ba't naghiwalay. Basta hiwalay. Tapos siya na lang yung pinapaaral ng tatay. Gusto na itong Gen Z, tsaka nung nanay niya, ang iabot ng tatay, 6K per week. Ang inaabot ng tatay 5H, pinatulpo nila. 6K per week? Bea Bores ka? Anak ka ni Small Laude? Anak ka ba ni Pacquiao? 6K per week no? Yung tatay, namamasada. Ang kinikita sa isang araw, 3,500. Magdidiesel pa, kakain pa, may ibang anak pa na binubuhay, may bills to pay pa. Tas gusto mo per week 6K? Sino ba papa mo? Si Pacquiao? Kung si Pacquiao yung papa mo, pwede. Baka hindi lang 6K per week Di ba? Puta, pero hindi naman siya tinipid nung tatay niya. 500 per day. Senior high. 18 years old, senior high, 500 per day. Ang laki nun! Sobrang laki nun! Di ba? Kaway-kaway. Kaway-kaway sa mga gumraduate ng high school dyan na 20 lang yung baon. Ano nakagraduate ako ng high school ng 20 lang yung baon. Tana, take it or leave it pa yon. Diba? Kunyari, sumama loob ko. Ayoko na mag-aral, ayoko na pumasok. Yung mga klase ko, yung baon, 50, yung iba 70. May 100 pa nga tas may lunch pa yon. Tanga na, tas ako 20? Ayoko na! Yung mama ko, nonchalant, ang isasagot lang sa akin, di wag. Nakatipid pa ako. Anyway, sobrang daming umalma sa issue na to na kesyo hindi na daw para i-public pa to ni Tulpo kasi sobrang personal daw. Di ba? Kahit ultimo si Ian Gasa, umalma. Hindi na daw para i-public pa to mga ganitong issue kasi masyado daw personal. Pero hindi! I beg to disagree. Yung mga ganitong usapin, yung kailangan na tinatakil at pinag-uusapan. Kasi yung utak ng mga Gen Z na yan, hindi mo alam, parang may epidemya na something dyan na lumalaganap. Kaya dapat mapag-usapan to ngayon. Di ba? Majority ng Gen Z, sobrang lalambot, sobrang sensitibo, sobrang iyakin, sobrang demanding. Di ba? Majority ng Gen Z ngayon na nag-aaral, parang hindi sila papasok ng school pag hindi 150 pataas yung binigay mong baon sa kanila. Diba? Tapos hindi rin sila papayag na hindi iPhone yung cellphone nila. Diba? Na pag yung mga Gen Z na yan, hindi mo napabaunan ng 150 pataas yan, puta na magse-shared post yan ng mga patungkol sa broken family, family problem. Okay na mo, hindi ka lang napabaunan ng 150 pataas family problem na yung sinishared post mo. Masama pa niyan, pag hindi mo napagbigyan yung iPhone na iniiyak niyan, puta magsi-shared post yan, gusto niya nang mawala sa mundo. Kinangina mo, baliw ka ba? Sagad na sagado yung pagkagalit ko dyan sa mga ganyang klaseng Gen Z kasi ang sakit nyo sa mata. Pangalawa, ang sakit nyo sa mata. Di ba? Share ko lang. Ito, share ko lang. Merong one time, way back 2020, nung nasa Abu Dhabi pa ho ako. 2020, pandemic, online class era. Tapos nung nasa Abu Dhabi ho ako, mahilig ako na mag-window shopping sa mga cellphonean. Diba? 2020 noon, may nakita akong tatay na kabayan, Pinoy. Nagtitingin siya ng cellphone. Ngayon, nilapitan ko siya kasi medyo matanda na Tapos nagtitingin siya ng mga iPhone.
Ngayon, malaman lamang ko, yung anak pala niya, nagpapabili daw ng cellphone pang online class. Ngayon, hindi naman teki si tatay, nag-send lang ng picture yung anak niya nung kahon nang gusto niyang ipabiling cellphone dun sa tatay niya. Pagtingin ko, po kinangina iPhone 12 Pro Max. Kinangina mo online class? iPhone 12 Pro Max? 2020 ho yun. Imagine gaano kamahal yun. Diba? Si tatay, sa hotel daw siya nagtatrabaho. Ang sahod niya, 1,500 dirham per month. Mamamasahe pa siya, kakain pa siya, laundry pa. Tapos yung pinapabiling cellphone ng anak niya para makagraduate daw. Kinang-ina senior high din yung anak niya. Para makagraduate daw, makapag-move up ba yun? Para matapos yung grade 12 ba? Online class, kailangan iPhone 12 Pro Max? Kinang-ina mo kung sino ka man, kilala mo kung sino ka, hayop ka. Yung pinapabili mong cellphone, 4,600 dirham. Sahod ng papa mo, 1,500 dirham. Mamamasahe pa siya, kakain pa siya, laundry pa. Papabili ka cellphone pang online class, 4,600. Kung napapanood mo to, kilala mo kung sino ka, king ina mo. Panigurado magsisi-comment yung mga Gen Z na yan, dyan sa comment section. Tapos panigurado English yung comment niyan, tas isang dangkal. Hindi malaman, pag napopok mo ng ayos yan, or pag nababardagul mo ng ayos yung mga Gen Z na yan, bigla-bigla na lang kayo nag-i-English. Saan nyo ba natutunan yan? Na pag nag-English kayo, magmumukhang kayo yung tama. Hindi! Mukha kayong tanga na nag-i-English. Ganon. Hindi porkit nag-i-English ka, ikaw na yung malupit bigla. Bigla kayo nag-i-English eh. Mas pinopukusan yung mamaster yung pananalita ng English kaysa pukusan yung mga pagkakamali sa pagkatao nyo. Sobrang sensitibo nyo. Sobrang iyakin nyo. Di ba? Sobrang demanding nyo. Lahat na lang sa inyo red flag. Lahat na lang sa inyo issue. Yung mga hindi normal, nino-normalize nyo. Pero magaling kayo mag-English. Ano akala nyo yung pag-i-English nyo, palag-palag na kayo sa mundo? Bakit ba kayo English ng English? Anyway, bago ka pa mag-English dyan sa comment section ko, aware ako, aware kami. Alam namin na ikaw bilang anak, entitled ka sa maayos na buhay. May bubong ka sa ulo, may sapin ka sa paa, nakakakain ka ng 3 to 4 times a day, may iniinom kang malinis na tubig, may malambot kang hinihigaan. Sa madaling sabi, bilang anak, entitled ka sa mga basic needs para mabuhay ang isang tao. Basic needs para mabuhay ang isang tao. Responsibilidad na magulang mo yung bilang inanak ka nila. Alam namin na hindi ka nagmakaawa sa magulang mo na gawin ka nilang anak. Kaya ngayong iniluwal ka nila, entitled ka sa basic needs para mabuhay ka. Pero yung layaw, yung luho, yung pamosang galaw, pukin ang ina mo, nakadepende yun. Depende yun. Hindi ka entitled doon. Di anak nyo ako eh. Pag gusto ka ng iPhone, bilan nyo ako iPhone. Depende nga yun. Tignan mo muna kung sang pamilya ka nabibilang. Yung 500 a day na pabaon sa'yo, na hindi naman si Isko Moreno yung tatay mo, ang laki nun! Sobrang laki nun! Iko-comment mo dyan na maliit yung 500 kesyo mapupunta lang yun sa pagkain at pamasahe mo? Ba't ka nag-enroll sa malayo? Alam mo namang hindi si Pacquiao yung tatay mo. Diba? Kailangan mong i-consider kung saan pamilya ka nabibilang. Kung ano yung roots mo. Hindi pwedeng pinanganak ka, may nakita ka sa internet na mga kakamping na nagsasabing entitled ka sa ganito, entitled ka sa ganyan, karapatan mo to, karapatan mo yan, wala ka ng konsiderasyon bigla. Diba? Asan yung konsiderasyon mo? Kaka-feeling entitled mo ng lahat ng kung anong meron dito sa mundo, nawalan ka na ng konsiderasyong hayop ka. Diba? There are things to consider bago ka magpamosang galaw, bago mo lupitan, bago ka magpaka-flashy. Unang-una, kaninong anak ka ba? Anak ka ba ni Pacquiao? Ni Small Laude? Ni Wamos Cruz? O kaya ni Saint Franklin Miano? Kasi kung yun yung mga magulang mo, tangina malamang sa malamang, pwede kang mag-inarte. Mayaman yung mga yun eh. Pero kung aware ka na ginagapang ka lang ng magulang mo, na yung pinanggagastos nyo sa araw-araw, aware ka na pinagkakasya lang nila yung kakarampot na kinikita nila, puta na, wag ka na mag-inarte. Di ba? Wag ka na mag-inarte. Intindihin mo na lang. Di ba? Intindihin mo na lang.
Hindi yung hindi ka makaintindi, tapos pag hindi naibigay yung luho mo, pag hindi naibigay yung luho at layaw mo, ng magulang mong naghihikahos, na pilit lang pinagkakasya yung minimum wage dito sa Pilipinas para sa panggastos nyo sa araw-araw. Tas hihirit ka pa ng another 500 pambili ng dispo? Ang tigas ng mukha mo. Diba sa mga estudyante dyan, na hindi naman galing sa mayaman, na nag-aaral, na nagtatrabaho yung mga magulang nyo, tapos nagbibiso kayo, ang kakapal na mukha nyo. Ang titigas na mukha nyo. Mahal kayo ng magulang mo, may pambili. Mahal kayo ng magulang mo, may pambili. Ulul! Titigas na mukha nyo. Bibiso, umuusok yung bibig eh. Diba? Unless mayamang-mayamang kayo. Diba? Walang middle class. Mayaman at mahirap lang. Kung hindi ka mayaman, mahirap ka. Kung di ka mahirap, mayaman ka. Walang middle, walang may kaya, wag kang gago. Lolokohin mo pa yung sarili mo? Pag nireel to kanyang magulang mo, hirap na yan. Tapos ikaw usok-usok bibig mo, ang kapal na mukha mo. Sa mga Gen Z dyan, kinang ina nyo, mahirap yung buhay dito sa Pilipinas. Sobrang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Ngayon may mga naliligaw na mayaman, may mga nagiging kaklase kayong mayaman. Ngayon yung kaklase yung mayaman naka-iPhone, usok ng usok yung bibig, may dispo. Hindi ibig sabihin na sila may ganon, ayun na yung pamantayan para mag-aral din kayo. Hindi yung pag hindi afford ng magulang nyo, kung ano yung afford ng magulang nung kaklase nyo, magre-rebelde na kayo. Ibig sabihin hindi na kayo mahal ng magulang nyo. Depende yon sa pamilya na kinabibilangan nyo. Depende yon sa social class nung pamilya nyo. Hindi tira lang tira. Di ba? Pag alam mong wala, puta na mag-adjust ka. Mag-adjust ka. May kasabihan, di ba, na pag maiksi ang kumot, matutong wag makipagtalik nang wala pa sa tamang edad at wala pang sariling pera kinang ina nyo. Hindi yung ina nyo, anak kayo ng anak eh. Tapos kunyari planado, may pa-gender reveal pang hayop. Walang planadong pag-aanak ng 17 years old, gago. Diba? Pero may tangang magko-comment pa rin dyan. Yung 500, sobrang liit na nun sa nag-aaral. Diba? Lalo pag nasa university ka nag-aaral. Tangina mo, bakit sa university ka mag-aaral? Andun yung course na gusto ko eh. Pumili ka ng course na afford nyo lang dun sa malapit sa inyo. Hindi yung alam mong wala na kayong makain, pipilit mo pa rin na sa mga mamahaling university ka mag-aaral. Gago. Anyway, sa mga Gen Z dyan, huwag nyong iisipin na binabardagul namin kayo. Sa katunayan, concern pa nga kami sa inyo. Gawa nung nakikita namin gaano kayo kasensitibo, gaano kayo kalambot, gaano kayo kaiyakin, gaano kayo kademanding, kami mismo yung nababahala para sa inyo. Sa ngayon, mga nagsisipag-aral kayo, ganap na ganap kayo, mga well-educated at the age of 16 to 21, anak ng puta! Maniwala kayo sa akin, maniwala kayo sa amin, wala pa kayo sa tunay na buhay. Wala pa kayo sa realidad ng buhay. Wala pa, nasa trial card pa lang kayo ng wala kayong budgeting, wala kayong iniisip. Hindi nagba-budget na kami para pagkasya inyong budget! Hanggat nag-aaral ka, nasa poder ka, palamunin ka ng magulang mo, wala pa sa realidad ng buhay, manahimik ka, okay? Kailangan yung magising sa realidad ng buhay. Ano, may nakita pa ako, reels. Parang nasa mamahaling school sila, tapos nag-i-interview siya ng mga ka-schoolmate niya na magkano daw yung expected salary ng mga Gen Z based sa kung anong kurso yung inaaral nila. Putang ina, nabaliw ako eh. Natawa ako na wala. 2 days ata akong tumatawa, may nagsabi, para daw dun sa course na inaaral niya, hindi daw siya tatanggap ng bababa sa 100k a month. 100k a month? Ha? Okay! Di na magsasalita. Gumraduate ka, bilisan mo mag-apply. Nang yung realidad ng buhay na mismo yung sasampiga sa'yo. 100k a month. Anyway, joke lang yon. Lahat na sinabi ko, joke lang yon. Sa mga Gen Z dyan na sensitibo, joke lang yon. Joke lang yon. Bahala kayo sa buhay nyo. Ilan nyo? 100k a month? Yo. What time? What time?